Si Jesus ang liwanag ng mundo. Ako po si Father Viel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 2, verses 22 to 32, and I read it for you. When the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male shall be designated as holy to the Lord. And they offered the sacrifice according to what is stated in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, looking forward to the consolation of Israel, and the Holy Spirit rested on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Messiah. Guided by the Spirit, Simeon came into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him what was customary under the law, Simeon took him in his arms and praised God, saying, "Master, now you are dismissing your servant in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all peoples, a light for the revelation of the Gentiles, and for glory to your people, Israel." Ngayong araw na ito ay ang kapistahan ng The Presentation of the Lord. Inihandog, inialay sa templo ang batang si Jesus. Ito ay naayon sa batas ni Moises. At sila ay naghain ng handog sa templo. Sa templo naroon din ang matandang si Simeon, na matagal nang naghihintay para sa liwanag at kaligtasan ng bayang Israel. Kaya pagkakita niya sa batang si Jesus, kanya itong kinuha't kinalong at sinabing, "Maari nang mamahinga ang iyong lingkod, sapagkat nakita na ng aking mga mata ang liwanag ng mundo." Si Jesus ang liwanag ng mundo at siya ang papawi sa anumang kadiliman na mayroon tayo. Kadiliman sa puso, kadiliman sa isip, kadiliman sa ating bayan, kadiliman sa buong mundo. Ang liwanag ni Kristo ang siyang babasag sa kabaliwan ng mga taong ganid sa kapangyarihan, sa mga taong akala nila sila ang Diyos, sa mga taong nandaraya, sa mga taong nangaabuso, sa mga taong may lihim na ginagawang mali para sa bayan. Ang liwanag ni Kristo ang siyang ating kailangan dito sa mundo ngayon. Lalo na, laganap ang digmaan, laganap ang katiwalian, laganap ang pagmamaltrato at pang-aabuso sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Ipagpatuloy natin ang pagdalangin kay Jesus. Panginoong Jesus, liwanagan mo nawa palagi ang aming mga puso't kaisipan, ang aming bayan, upang kami makapamuhay sa kapayapaan mo. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, ikaw ang liwanag ng mundo. Palagi niyo po sana kaming liwanagan sa mga panahon na kami natidiliman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.